Naisip mo ba kung paano posible na ang Jerusalem, ang lungsod kung saan naglalakad, si Hesukristo ay nagturo at nabuhay muli, ay hindi na isang lupang Kristiyano? Paano na ang gitnang silangan na siyang kuna ng Kristyanismo at ang tahanan ng mga unang simbahan na nabanggit sa Biblia ay naging isang nakararami na rehiyon ng Muslim? Ang pagbabagong ito ay hindi isang aksidente sa kasaysayan, ngunit isang komplikadong proseso na magpakailanman ay nagbago ng espiritual na mukha ng pinakasagradong rehiyon sa mundo. Isipin sandali ang mga lansangan ng Antioquia, kung saan ang mga tagasunod ni Kristo ay tinawag na mga Kristiyano sa unahang pagkakataon ayon sa mga Gawa 11:26 na ngayon ay sumasalamin sa tawag ng muezzin 5 beses sa isang araw. Isipin ang Alexandria, ang mahusay na sentro ng teolohiko kung saan binuo ang doktrinang Kristiyano, na pinangungunahan ngayon ng mga moske sa halip na mga simbahan. Ito ay hindi lamang isang aralin sa kasaysayan. Ito ay isang paghahayag sa kung paano pinapayagan ng Diyos ang kanyang mga tao na harapin ang pambihirang katibayan at kung paano mabubuhay ang tunay na pananampalataya kahit na sa mga masamang kalagayan. Ngayon matutuklasan mo ang mga lihim sa likod ng pagbabagong ito na kakaunti ang nakakaalam. Mauunawaan mo kung bakit ang mga pamayanang Kristiyano na umunlad sa loob ng maraming siglo ay unti-unting na convert sa Islam at kung paano ang ilan ay pinamamahalaang mabuhay laban sa lahat ng mga posibilidad. Mas mahalaga, malalaman mo ang malalim na mga aralin tungkol sa katapatan, tiyaga at ang tunay na kahulugan ng pagsunod kay Kristo kapag ang buong mundo ay tila laban sa iyo. Kung naniniwala ka sa nagbabago na kapangyarihan ng Biblia at kay Hesukristo bilang ang tanging paraan, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at buhayin ang mga abiso. Ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya dahil ang iyong matututunan ngayon ay maaaring palakasin ang iyong pananampalataya sa mga paraan na hindi mo naisip. At sabihin sa akin sa mga komento, ano sa palagay mo ang mapagpasyang kadahilanan sa pagbabagong ito ng Christian Middle East? Isipin sandali na naglalakad ka sa mga lumang kalye ng Powderite ng Jerusalem sa unang siglo pagkatapos ni Kristo. Ang hangin ay nagdadala pa rin ng echo ng mga salita ni Hesukristo at halos maramdaman mo ang banal na presensya na nagbago sa lugar na iyon sa sentro ng isang espiritual na revolusyon na magbabago sa mundo magpakailanman. Narito, sa sagradong lupa na ito, kung saan ipinanganak at umunlad ang pananampalataya ng Kristiyano bilang isang nasusunog na apoy na hindi maaaring patayin. Kung titingnan natin ang Biblia, partikular sa mga Gawa 1:8, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngunit makakatanggap ka ng kapangyarihan kapag ang banal na Espiritu ay dumating sa iyo at masasaksihan mo ako sa Jerusalem, sa lahat ng Judea, sa Samaria at maging ang huling bahagi ng mundo." Ang mga salitang ito ay hindi lamang isang pangako, ngunit isang hula na natupad sa isang pambihirang paraan. Ang gitnang silangan ay naging pulsating puso ng primitive na Kristyanismo kung saan ang bawat bato, bawat burol ay nagsusuot ng hindi maiiwasang marka ng pagkakaroon ng Diyos. Ito ay tulad ng ang tagalikha mismo ang napili ng rehiyon na maging duyan ng kanyang pinakamahalagang paghahayag sa sangkatauhan. Ang pananampalataya na ipinanganak doon ay hindi lamang isang relihiyon, ngunit isang kumpletong pagbabagong anyo ng kaluluwa ng tao, isang karanasan na humipo sa pinakamalalim na pagiging at konektado ito ng direkta sa makapangyarihan sa lahat. Ngayon, hayaan mo akong dalhin sa isang espiritual na paglalakbay sa pamamagitan ng mga lungsod na nakasaksi sa mga unang hakbang ng Kristyanismo. Ang Jerusalem ay hindi lamang ang lugar kung saan ipinako at nabuhay muli si Hesukristo, ngunit naging panimulang punto ng isang pagpapalawak na hahamon ang lahat ng mga imperyo ng oras. Sa mga Gawa 2:41, nabasa natin na pagkatapos ng sermon ni Pedro sa Pentecostes, idinagdag nila sa araw na iyon tulad ng 3,000 tao. Isipin ang laki ng sandaling ito. 3,000 kaluluwa ang nagbago sa isang solong araw. Lahat ay hinawakan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Ngunit ang kwento ay hindi titigil doon. Ang Antioquia, na masiglang lungsod sa Syria, ay naging mas espesyal. Naroroon na ang mga tagasunod ni Kristo ay tinawag na mga Kristiyano sa unahang pagkakataon, ayon sa mga Gawa 11:26. Ito ay hindi lamang isang pangalan, ngunit isang pagkakakilanlan na tukuyin ng milyon.
milyong mga tao sa buong kasaysayan. Ang lungsod na ito ay naging pinakamahalagang sentro ng misyonero sa sinaunang mundo, mula sa kung saan umalis sina Paul at Bernabe sa kanilang mga paglalakbay sa ebanghelista. Ang pananampalataya ay pinalawak tulad ng isang malakas na ilog na may dalang pag-asa at pagbabagong anyo sa bawat lugar na naantig nito. Ang Diyos ay nagtatrabaho ng supernaturally at ang kanyang plano ng kaligtasan ay binuo ng eksakto kung paano siya ay hinulaang sa mga banal na kasulatan. Si Alexandria, ang intelektual na hiyas ng Egypt, ay naging isang bagay na inaasahan. Ang pinakamahalagang sentro ng teolohiko ng primitive na Kristyanismo. Dito, ang mga magagandang kaisipan tulad ng Clemente at mga pinagmulan ay nakabuo ng isang malalim na teolohiya na makakatulong sa simbahan na mas maunawaan ang mga katotohanan sa Biblia. Para bang inihanda ng Diyos ang lugar na ito partikular na ang kanyang salita ay pag-aralan at ituro sa lalim na nararapat sa kanya. Sa mga taga Korinto 1:20, tinanong ni Pablo, "Nasaan ang matalino? Nasaan ang tagasulat? Nasaan ang pagtatalo ng siglo na ito? Hindi ba nababaliw ang Diyos ng karunungan ng mundo?" At tiyak sa Alexandria, ang karunungan ng tao ay natagpuan na may banal na karunungan na lumilikha ng isang synthesis na magpapalakas sa pananampalataya ng mga susunod na henerasyon. Ang mga Kristiyano ng lungsod na ito ay hindi lamang naniniwala, ngunit maaaring ipagtanggol ang kanilang pananampalataya na may matatag na argumento batay sa mga banal na kasulatan. Samantala, ang Damasco ay nagkaroon ng isang espesyal na kahulugan. Ito ang lungsod kung saan si Saulo de Tarso ay nakatagpo ng pagkatagpo kay Hesukristo sa kalsada ayon sa mga gawa, Termrist 3:6. Ang kaganapang ito ay nagbago hindi lamang sa buhay ni Pablo, kundi ang buong kurso ng Kristyanismo. Ang bawat isa sa mga lungsod na ito ay tulad ng isang sulo na sinindihan ng Diyos na nagpapaliwanag ng espiritual na kadiliman ng kanyang oras. Ano ang ginagawang pambihirang panahong ito ay ang mga lungsod na ito ay hindi lamang mga lugar kung saan ipinangangaral ang ebanghelyo, ngunit ang mga sentro kung saan ang pananampalataya ay nabuhay ng tunay at nagbabago. Ang mga Kristiyano ng Jerusalem ayon sa mga gawa 2:46-47, nagtitiyaga na nagkakaisa araw-araw sa templo at nagsisimula ng tinapay sa mga bahay, kumain kasama ng kagalakan at pagiging simple ng puso, pinupuri ang Diyos at may pabor sa lahat ng tao. Ang paglalarawan na ito ay nagpapakita sa amin ng isang pamayanan na natagpuan ang lihim ng totoong kaligayahan, pamumuhay sa pakikipag-ugnay sa Diyos at sa mga kapatid. Ito ay hindi lamang isang relihiyon sa linggo, ngunit isang pamumuhay na sumisid sa bawat aspeto ng pagkakaroon nito. Sa Antioquia, ang mga Kristiyano ay naiiba sa natitirang populasyon na karapat dapat ng isang espesyal na pangalan. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kabutihang loob, ang kanilang pag-asa sa gitna ng mga paghihirap ay malinaw na nakikilala ang mga ito. Para bang nagdala sila ng isang panloob na ilaw na hindi maaring maitago. Sinabi ni Hesukristo sa Mateo, "Isom porno Martin, ikaw ang ilaw ng mundo." Isang lungsod batay sa isang bundok ay hindi maaaring maitago. At ang mga primitive na pamayanang Kristiyano ay eksakto na mga lungsod sa mga bundok, mga parola ng pag-asa sa isang mundo na puno ng espiritual na kadiliman, ngunit narito ang isang bagay na dapat i-play ng iyong puso ng malalim. Ang mga unang Kristiyano na ito ay walang ginhawa na mayroon tayo ngayon. Wala silang magagandang templo, wala silang teknolohiya, wala silang mga pasilidad na pag-aralan ang Biblia tulad ng mayroon tayo ngayon. Gayunpaman, ang kanyang pananampalataya ay napakalakas, napakatalino, kaya nagbabago, na ang mundo na kilala sa loob ng ilang dekada ay nagbago. Ano ang mayroon sila kung minsan ay kulang tayo sa atin? Nagkaroon sila ng isang personal at matalik na ugnayan kay Hesukristo na naipakita sa bawat aspeto ng kanilang buhay. Nagkaroon sila ng isang malalim na pag-unawa na tinawag sila para sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanilang sarili. Sa Efeso 2:10 sumulat si Pablo, "Sapagkat tayo ay gumawa, nilikha kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng maaga upang lumakad tayo sa kanila, naunawaan ng
Mga unang Kristiyano na ang kanilang buhay ay may isang banal na layunin at nabubuhay araw na may paniniwala na iyon. Ang kanyang pananampalataya ay hindi lamang isang paniniwala sa intelektual, kundi isang karanasan na nagbabago na konektado sa kanila ng direkta sa kapangyarihan ng Diyos. Alam nila na sila ay bahagi ng isang bagay na walang hanggan, isang bagay na lumampas sa pansamantalang mga pangyayari, at tiyak na ang pag-unawa na ito na ginawa sa gitnang silangan ang masiglang puso ng Kristyanismo sa mga unang mahahalagang siglo. Kapag pinag-iisipan natin ang kayamanan ng sinaunang Oriental na Kristyanismo, parang pinapanood natin ang isang banal na hardin kung saan pinahintulutan ng Diyos ang maraming pagpapahayag ng parehong pangunahing pananampalataya na umunlad. Isipin sandali ang kagandahan ng pagkakaiba, iba na ito. Ang Syrian Orthodox Church, kasama ang mga sinaunang liturhiya sa Aramaiko, ang parehong wika na sinasalita ni Hesukristo sa panahon ng kanyang ministeryo sa lupa, ang simbahan ng Kopta sa Egypt na nagpapanatili ng mga tradisyon na direktang nanapetsahan sa mga panahon ng apostol, ang simbahang Armenian na naging unang bansa na opisyal na nagpatibay ng Kristyanismo, at ang Church of the East sa Persia na humantong sa Ebanghelyo sa mga hangganan ng China. Ang bawat isa sa mga pamayanan na ito ay tulad ng isang mahalagang hiyas sa korona ng primitive na Kristyanismo na sumasalamin sa ilaw ni Kristo sa isang natatanging ngunit tunay na paraan. Sa Warmas mga taga-Korinto 2:6, itinuro sa amin ni Pablo. Ngayon mayroong pagkakaiba-iba ng mga regalo ngunit pareho ang Espiritu, at may pagkakaiba-iba ng mga ministro ngunit ang Panginoon ay pareho. At may pagkakaiba-iba ng mga operasyon ngunit ang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat ay pareho. Ang pagkakaiba, iba na ito ay hindi isang dibisyon, ngunit isang pagpapakita ng walang katapusang kayamanan ng Diyos na maaaring magtrabaho sa pamamagitan ng iba't ibang kultura, wika at tradisyon upang makamit ang lahat ng sangkatauhan sa kanyang pag-ibig. Ang kagandahan ng pagkakaiba, iba na ito ay ipinakita lalo na sa yaman ng lingwistika na nailalarawan ng Oriental Kristyanismo. Habang sa West Latin ay unting naging nangingibabaw na wika ng simbahan, sa silangan maraming mga sagradong wika na nagdala ng mga siglo ng espiritual na tradisyon ay umunlad. Ang Aramaic na sumasalamin sa mga simbahan ng Syria ay ang napaka-eko ng mga salita ni Hesukristo nang magturo siya sa mga sinagoga ng Galilea. Kapag nakikinig tayo sa Marcos 10:41 na sinabi ni Jesus na Talita Kumi na nangangahulugang, "Batang babae, sinasabi ko sa iyo bumangon." Nakikinig tayo sa Aramaic, ang parehong wika na napanatili sa mga pamayanan na ito. Ang kopya, isang direktang inapo ng sinaunang taga-Egypt, ay nagdala sa kanya ng karunungan ng isang sibilisasyong milenary na nakilala ngayon si Kristo. Sa mga gawa, Quran 27-39, nabasa natin ang tungkol sa mga taga-Ethiopia na nag-eebanghelyo, si Felipe. At may isip natin kung paano pinalawak ng ebanghelyo ng Afrika sa pamamagitan ng mga komersyal at kulturang ruta. Ang Armenian ay naging sasakyan ng isang pananampalataya na napakalalim ng isang buong bansa na nagpasya na sundin si Kristo. Para bang inihanda ng Diyos ang bawat wika, bawat kultura, upang maging isang natatanging channel ng kanyang biyaya at paghahayag. Ano ang ginagawang mas pambihirang pagkakaiba? Iba na ito ay hindi ito isang bagay na mababaw o kultura lamang, ngunit na ipakita nito ang iba't ibang mga paraan ng karanasan at pagpapahayag ng parehong pagbabagong anyo ng pananampalataya kay Hesukristo. Ang mga Kristiyanong Coptic ay nakabuo ng isang monastic na tradisyon na makaka-impluwensya sa lahat ng Kristyanismo, na may mga figure tulad ng San Antonio del Desert na hinanap ang Diyos sa pag-iisa ng disyerto ng Egypt. Ang kanyang halimbawa ay nagpapaalala sa amin ng mga salita ni Jesus sa Mateo 6. Ngunit ikaw, kapag nagdarasal ka, pumasok sa iyong silid at isinara ang pintuan, manalangin sa iyong ama na lihim, at ang iyong ama na nakakakita ng lihim ay gagantimpalaan ka sa publiko. Ang Syriac ay napanatili ang mga tradisyon ng liturikal na hindi mailalarawan na kagandahan, kung saan ang bawat kilos, bawat salita, ang bawat himig ay isang panalangin na itinaas sa makapangyarihan. Sa Marcos 16:15, "Id sa buong mundo at ipinangangaral
ang ebanghelyo sa bawat nilalang, ang mga tribo at mamamayan at wika na nasa harap ng trono at sa piling ng kordero. Ang pagkakaiba-iba ng Oriental na Kristyanismo ay tulad ng isang advanced na pangitain na ito, kung saan ang pagkakaisa kay Kristo ay nagpakita ng sarili sa pamamagitan ng pagkakaiba, iba ng kultura. Ang bawat kultura, ngunit ang bawat tradisyon, ay naakit sa Kristo ngunit pinanatili ang natatanging pagkakakilanlan sa loob ng dakilang pamilya. Sa pagitan ng walang hanggang ebanghelyo at ang partikular na henyo ng bawat tao, ang Kristyanismo na nagsimula bilang isang kilusan ng mga mangingisda at mga artista sa mga bangko ng dagat ng Galilea ay nasa mga palasyo ng imperyo ng Istinopol. Ay hindi kailanman naisip, pangunahing tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo, ngunit ipinakita din kung paano maimpluwensyahan ng imperial na kapangyarihan ang mga desisyon sa simbahan. Ang mga Orientals na nadama ng marginalized ng isang proseso na pinamamahalaan ng mga pagsasaalang, alang sa politika kapwa bilang teolohiko. Kung ang aking kaharian sa labas ng mundong ito, lalaban ang aking mga server upang hindi ako maihatid sa mga Hudyo ngunit ang aking kaharian ay hindi mula rito. Gayunpaman sa konteksto ng Byzantine, ang kaharian ni Kristo at ang mga kaharian ng mundong ito ay tila magkakaugnay sa lalong komplikadong mga paraan. Ang pagsasanib sa pagitan ng pananampalataya at estado ay nagpakita sa isang partikular na masakit na paraan sa pakikipag. Ugnay sa mga simbahan na hindi tinanggap ang mga desisyon ng Chalcedon, ang mga pulis ng Egypt, ang mga Syriacs, ang mga Armenian, at iba pang mga grupo na naging mga haligi ng silangang Kristyanismo sa loob ng maraming siglo ay biglang inuri bilang erehe at napapailalim sa pag-uusig sa pamamagitan ng parehong imperyo na inihayag na tagapagtanggol ng pananampalataya. Ito ay isang trahedya na kabalintunaan. Ang mga Kristiyano ay hinahabol ang ibang mga Kristiyano sa pangalan ni Kristo. Sa Galatia 5:5, nagbabala si Pablo. Ngunit kung kumagat ka at kumakain sa isa't isa, tumingin din na hindi ka rin kumonsumo sa bawat isa. Ang babalang ito ay magiging makahulang sa konteksto ng mga dibisyon na lumitaw sa Oriental Kristyanismo. Ang mga simbahan na umunlad sa pagkakaiba, iba sa mga unang siglo, ay napilitang manirahan para sa isang orthodoxy na tinukoy hindi lamang sa mga pagsasaalang, alang sa teolohiko, kundi pati na rin sa pamamagitan ng mga pampulitikang pangangailangan ng imperyo. Ang mga Copts na nagpapanatili ng mga tradisyon na bumalik sa mga panahon ng apostol ay pinalayo at inuusig. Ang mga Syriac na nagsalita ng wika ni Jesus ay itinuturing na kahina, hinala. Parabang ang pagkakaisa sa politika ay dumating sa gastos ng tunay na pagkakaisa sa espiritual. Ang karanasan na ito ng Byzantine Kristyanismo ay nagtuturo sa amin ng malalim na mga aralin tungkol sa mga panganib ng paghahalo ng espiritual na kapangyarihan na masyadong intimate sa temporal na kapangyarihan, bagaman maaring gamitin ng Diyos ang mga pinuno para sa kanilang mga layunin, tulad ng nakikita natin sa kaso ni Cyrus sa Isaiah 45:1. Ang kwento ng Byzantine ay nagpapakita na kapag ang simbahan ay naging masyadong umaasa sa kapangyarihang pampulitika, maaari itong mawala ang ilan sa kanilang hula at ang kakayahang magsalita ng katotohanan sa kapangyarihan. Itinuro ni Jesucristo sa Mateo 22:21. Bigyan si Cesar kung ano ang galing kay Cesar at sa Diyos kung ano ang Diyos. Ang mga emperador ng Byzantine sa kanilang sigasig sa paglilingkod sa Diyos, kung minsan ay nalilito kung ano ang pag-aari ni Cesar sa kung ano ang pag-aari ng Diyos. Ang mga desisyon sa teolohiko ay nagsimulang maimpluwensyahan ng mga pagsasaalang alang ng pagkakaisa ng imperial at ang mga pagkakaiba sa doktrina ay naging mga isyu ng katapatan sa politika. Ang pagsasanib na ito ay lilikha ng mga fissure sa Oriental na Kristyanismo na magpapahina ng tumpak sa oras na kakailanganin itong maging mas magkakaisa upang harapin ang tinatayang mga hamon. Ang aralin para sa atin ngayon ay malinaw, bagaman dapat nating ipanalangin ang ating mga pinuno at igalang ang lehitimong autoridad. Ang ating taasang katapatan ay dapat palaging kay Kristo at sa kanyang salita, nang hindi pinapayagan ang mga pagsasaalang alang sa politika na ikompromiso ang integridad ng ating pananampalataya. Sa taong 610 ng aming panahon, sa pinagsama
samang mga bundok malapit sa Mecca. Isang kilusan ang nagsimulang kilos na magpakailanman magbabago sa mukha ng Kristiyanong gitnang silangan. Si Muhammad, isang mangangalakal ng Arab na 40 taon, ay nagsimulang mangaral kung ano ang inaangkin niya na ang mga banal na paghahayag na natanggap sa isang yungib sa Mount Hira. Para bang ang kapalaran ng milyong mga Kristiyanong silangang ay nasil sa mga malalayong bundok, kahit na hindi pa nila alam. Itinuturo sa amin ng Biblia sa Ecclesiastes 3:1 na ang lahat ay may oras at ang lahat ng nais sa ilalim ng langit ay may oras. At ito ang sandali na ang Diyos, sa kanyang mahiwagang soberanya, ay pinayagan na lumitaw ang isang bagong puwersang relihiyon at pampulitika na hamon ng Kristyanismo o sa kanyang sariling duyan. Ang nagsimula bilang pangangaral ng isang tao sa isang komersyal na lungsod ng disyerto ay magiging, sa loob ng ilang dekada, isang imperyo na lalawak mula sa Espanya hanggang India. Upang maunawaan ang pambihirang pagbabagong ito, dapat nating kilalanin na ang Diyos, sa kanyang walang hanggan na karunungan, ay nagpapahintulot sa mga pangyayari na nagpapatunay at pinuhin ang pananampalataya ng kanilang mga tao, tulad ng ginto na nalinis sa apoy, ayon sa Fern Pedro Honorarium setting. Ang mga Kristiyano ng ika-7 siglo ay malapit ng harapin ang pinakadakilang pagsubok sa kanilang kasaysayan, ang isa na magbubunyag ng parehong lakas at kahinaan ng kanilang pananampalataya. Ang bilis na kung saan ang Islam ay lumawak pagkatapos ng pagkamatay ni Muhammad noong 632 ay isang bagay na hamon ng lahat ng normal na pag-unawa ng tao. Sa mas mababa sa 2 dekada, ang mga tribo ng Arab na nahahati at nakikipaglaban sa bawat isa sa loob ng maraming siglo, isa sa ilalim ng watawat ng isang bagong pananampalataya at nagsimula ng isang pagpapalawak ng militar na malupig ang mga teritoryo na naging mga Kristiyano ng higiti sa 300 taon. Ito ay tulad ng isang perpektong bagyo ay nakipagtagpo sa eksaktong sandali. Ang Byzantine Empire ay humina sa pamamagitan ng patuloy na mga digmaan sa Persya. Ang mga silangang simbahan ay nahahati sa mga kontrobersyal na teolohiko at ang mga lokal na populasyon ay madalas na nakita ang mga mananakop na Arab bilang mga liberator ng pang-api ng Byzantine. Sa Isaiah 10:5-6, sinabi ng Diyos, "O Assyria, baras ng aking galit na kung saan ang kamay ay inilalagay ko ang tubo ng aking galit. Ipapadala ko siya laban sa isang napakahusay na bansa. At sa mga tao ng aking galit ay ipapadala ko sa kanya." Bagaman hindi natin makukumpirma na ang Islam ay direktang ipinadala ng Diyos, ipinakita ng kasaysayan na maaari pa niyang gamitin ang mga puwersa na sumasalungat sa kanyang mga tao upang matupad ang kanyang walang hanggang mga layunin. Ang mga hukbo ng Arab ay hindi lamang mga mananakop ng militar. Ang mga ito ay mga tagadala ng isang bagong pangitain sa mundo na nag-alok ng pagiging simple ng teolohikal na kaibahan sa komplikadong mga hindi pagkakaunawaan ng Christological na naghati sa mga simbahan sa silangang. Ang nagpapalawak na ito ay higit na kapansin. Pansin ay ang paraan kung saan pinamamahalaan ng mga mananakop ng Arab, hindi lamang upang talunin ang mga hukbo ng Byzantine, ngunit nanalo rin sa puso ng maraming mga lokal na populasyon. Ang Syria ay nahulog noong 636 matapos ang labanan ng Yarmouk. Si Palestine ay nasakop noong 638, Egypt noong 641, at si Christian Mesopotamia ay isinama sa bagong imperyong Islam noong 637. Ang bawat isa sa mga pananakop na ito ay kumakatawan sa pagkawala ng mga teritoryo na naging mga Kristiyano mula noong panahon ng pagtalikod. Ang Jerusalem, ang lungsod kung saan si Hesukristo ay ipinako sa krus at nabuhay na muli, ay nasa ilalim ng kontrol ng Muslim. Si Alexandria, ang great theological center ng silangang Kristyanismo, ay nagsilbi ngayon sa mga bagong Panginoon. Ito ay tulad ng kung ang mga salita ni Jesus sa Lucas 21:24 ay natutupad. At mahuhulog sila sa isang gilid ng tabak at dadalhin sila sa lahat ng mga bansa, at ang Jerusalem ay tatapakan ng mga hentil hanggang sa matupad ang mga oras ng mga hentil. Ang mga Kristiyano na nabuhay ng maraming siglo bilang nangingibabaw, na karamihan sa mga lupang ito ay biglang na convert sa mga menor de edad sa ilalim ng isang bagong kaayusang relihiyoso at pampulitika. Ngunit ang Diyos, sa kanyang awa,
ay hindi iniwan ang kanyang bayan. Tulad ng ipinangako ko sa mga Hebreo 13, "Piper, hindi kita pipigilan at hindi rin kita iiwan. Mapanatili niya ang isang tapat na nalalabi sa lahat ng mga pagsubok na darating." Ang susi sa tagumpay ng pagpapalawak ng Islam na ito ay hindi naninirahan lamang sa kahusayan ng militar, ngunit sa kakayahan ng mga mananakop na Arab na magpakita ng isang akit na alternatibo sa umiiral na pagkakasunod-sunod. Habang ang mga Kristiyanong simbahan ay nahahati sa mga komplikadong pagtatalo sa teolohiko sa likas na katangian ni Kristo, ang Islam ay nag-alok ng isang simple at direktang teolohiya. Wala ng Diyos kaysa kay Allah at si Muhammad ang kanyang propeta. Para sa mga populasyon na pagod sa mga kontrobersya ng Christological at pang-aapi ng piskal na pang-aapi, ang mensaheng ito ay may hindi maikakaila na pang-akit. Nagpakita rin ang mga Arabo ng isang paunang pagpapaubaya sa mga Kristiyano at mga Hudyo na kaibahan ng mabuti sa mga uusig na maraming mga simbahan sa Oriental na nagdusa sa ilalim ng domain ng Byzantine. Para bang pinapayagan ng Diyos ang kanyang mga tao na maranasan ang mga kahihinatnan ng kanyang panloob na mga dibisyon na nagpapaalala sa kanila ng mga salita ni Jesus sa Marcos 3:25. At kung ang isang bahay ay nahahati laban sa kanyang sarili, ang gayong bahay ay hindi maaaring manatili. Ang kopya ng Egypt na inuusig ng Byzantine para sa pagtanggi sa konseho ng Chalcedon, sa una ay nakita ang mga mananakop na Arab na nagpapalaya. Ang mga Syriac na nagdusa sa ilalim ng imperial orthodoxy na natagpuan sa bagong rehimen ng isang pagpapaubaya na hindi nila nakilala sa loob ng maraming dekada. Ang makasaysayang kabalintunaan na ito ay nagtuturo sa atin na kapag ang mga tao ng Diyos ay naghahati at nakikipaglaban sa bawat isa, maaari silang magbukas ng mga pintuan para manalo ang mga panlabas na puwersa. Ngunit narito ang isang malalim na aralin na dapat hawakan ang ating puso. Ang bilis ng pagpapalawak ng Islam na ito ay hindi lamang bunga ng militar o pampulitikang kahusayan, kundi pati na rin isang bunga ng mga espiritual na kahinaan na nagsimulang magpakita ng sarili sa silangang Kristyanismo. Kapag ang mga simbahan ay naging labis na umaasa sa kapangyarihang pampulitika, nang ang mga pagtatalo sa teolohiko ay naging mga pakikibaka para sa kapangyarihan, kapag ang pagkakaisa kay Kristo ay sinakripisyo ng mga pagsasaalang-alang sa politika, ang patotoo ng Kristiyano ay humina. Sa Apokalipsis 2:4-5, binabalaan ni Jesus ang simbahan ng Efeso, "Ngunit mayroon ako laban sa iyo, na iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Tandaan sa makatuwid kung saan ka nahulog at magsisi at gawin ang mga unang gawa. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandila mula sa iyong lugar." Posible na maraming mga simbahan sa Oriental ang nawalan ng ilan sa kanilang unang pag-ibig ng nasusunog na pagnanasa na nailalarawan ang primitive na Kristyanismo. Ang pagpapalawak ng Islam na nakikita mula sa pananaw na ito ay nagiging isang tawag sa pagsisisi at pag-renew ng espiritual. Pinapayagan ng Diyos ang kanyang mga tao na harapin ang mga hamon na pipilitin silang matuklasan muli ang kakanyahan ng kanilang pananampalataya na mas mababa sa kapangyarihan ng tao at higit pa sa banal na kapangyarihan. Para sa atin ngayon, ang kwentong ito ay isang paalala na ang ating lakas bilang mga Kristiyano ay hindi naninirahan sa ating mga institusyon o sa ating kapangyarihang pampolitika, ngunit sa ating personal na kaugnayan kay Hesukristo at sa ating tunay na pagkakaisa bilang katawan ni Kristo. Kapag nakumpleto ng mga hukbo ng Islam ang kanilang mga pananakop sa gitnang silangan, nahaharap sila sa isang komplikadong katotohanan na sakop nila ang mga teritoryo kung saan ang mga Kristiyano ay bumubuo ng karamihan sa populasyon. Ito ay tulad ng pinayagan ng Diyos ang sitwasyong ito na patunayan ang parehong mga mananakop at ang nasakop na lumilikha ng isang makasaysayang laboratorio kung saan ang kakayahan ng iba't ibang mga relihiyon ay susuriin upang magkakasama. Ang mga bagong pinuno ng Muslim na ginagabayan ng mga turo ng Quran ay nakabuo ng isang sistema na inuri ang mga Kristiyano at Hudyo bilang Ahl al-Kitab, mga tao sa libro, na kinikilala na ibinahagi nila ang ilang mga tradisyon sa Islam.
Ang pag-uuri na ito ay hindi sinasadya, sinasalamin nito ang pagkilala na ang mga pangkat na ito ay may sagradong mga sulatin at mga makahulang tradisyon na nauna sa Islam. Sa Biblia, natagpuan namin sa Roma 11:29 na ang hindi maibabalik ay ang mga regalo at tawag ng Diyos. At sa paanuman mahiwaga, ang prinsipyong ito ay ipinakita sa katotohanan na ang mga Kristiyano ay hindi lamang tinanggal o pinilit na maging napakalaking, ngunit pinahihintulutan na mapanatili ang kanilang pananampalataya sa ilalim ng ilang mga kondisyon. Ito ay parang ang banal na providence ay naghanda ng isang mekanismo ng kaligtasan ng buhay para sa mga tao sa gitna ng tila imposible na mga kalagayan. Ang katayuan ng dimi na ipinagkaloob sa mga Kristiyano ay isang komplikadong institusyon na sumasalamin sa parehong pagpaparaya at mga limitasyon ng bagong kautosang Islam. Ang salitang dimi ay literal na nangangahulugang protektado at sa teorya, ginagarantiyahan na ang mga Kristiyano ay maaaring magsagawa ng kanilang pananampalataya ng hindi nabalisa. Ito ay tulad ng isang panlipunang pakete kung saan tinanggap ng mga Kristiyano ang kanilang subordinate na posisyon kapalit ng proteksyon at karapatang mapanatili ang kanilang mga paniniwala. Sa maraming mga paraan, ang sistemang ito ay mas mapagparaya kaysa sa mga pag-uusig na dinanas nila sa ilalim ng ilang mga emperador ng Roma bago si Constantine. Maaaring mapanatili ng mga Kristiyano ang kanilang mga simbahan, ipagdiwang ang kanilang mga liturhiya, turuan ang kanilang mga anak na may pananampalataya, at panatilihin ang kanilang sariling mga korte para sa mga gawain sa pamilya at pamana. Nagturo si Jesus sa Mateo 5:39, "Ngunit sinabi ko sa iyo, huwag pigilan ang isa na masama. Bago, sa sino mang sumakit sa iyo sa tamang pisngi, tingnan din ang iba." Kahit papaano, ang mga Kristiyanong silangan ay naninirahan sa turo na ito ng literal na nakakahanap ng mga paraan upang mapanatili ang kanilang pananampalataya habang umaangkop sa mga pangyayari na hindi mababago. Ito ay isang praktikal na aralin sa kung paano ang tunay na pananampalataya ay makakaligtas at kahit na umunlad sa ilalim ng masamang kondisyon kapag ito ay batay sa solidong mga prinsipyo sa Biblia sa halip na depende sa kapangyarihang pampolitika. Gayunpaman, ang katayuan ng proteksyon na ito ay sinamahan ng mga makabuluhang paghihigpit. Damit na malinaw na nakikilala ang mga Kristiyano mula sa mga Muslim. Bumuo sila ng isang praktikal na karunungan na nagpapahintulot sa kanila na mag-navigate sa mga pagiging komplikado ng bagong pagkakasunod, sunod ng hindi ikompromiso ang mga mahahalagang elemento ng kanilang pananampalataya. 9:22, sumulat si Pablo. "Ginawa ko ang mahina upang manalo ang mahina. Lahat ay nagawa ko na ang lahat, kaya't kahit na ang ilan ay hindi pinababayaan ang kanilang mga Kristiyanong-Kristiyano. Ang mga pagkagambala ng makamundong kapangyarihan at pagdidirekta ng kanilang pansin sa kung ano ang talagang mahalaga. Ang mga Christian na doktor at iskolar ay lubos na pinahahalagahan sa lipunang Islam na lumilikha ng mga pagkakataon para sa tahimik na patotoo sa pamamagitan ng propesyonal na kahusayan at mahabagin na serbisyo." Sa Filipos 1:12, sumulat si Pablo mula sa bilangguan, "Nais kong malaman mo mga kapatid na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nagresulta sa pag-unlad ng Ebanghelyo." Natuklasan ng mga Kristiyanong silangan ang parehong katotohanan na ito na maaari ring gamitin ng Diyos ang pinakamahirap na kalagayan upang isulong ang kanilang kaharian. Para sa atin ngayon, ang kwentong ito ay isang malakas na paalala na ang ating pagiging epektibo bilang mga Kristiyano ay hindi nakasalalay sa ating katayuan sa lipunan o pampolitika, ngunit sa ating katapatan kay Kristo at ang ating pagpayag na maglingkod sa Kanya sa anumang kalagayan na pinapayagan niya sa ating buhay. Ang pagbabagong anyo ng relihiyon sa gitnang silangan ay hindi tulad ng isang sinag na biglang bumagsak mula sa langit, ngunit sa halip ay ang mabagal, ngunit patuloy na pagguho na ang tubig ay sumasaklaw sa bato sa mga siglo. Isipin ang sakit sa gitna ng isang matandang Kristiyano Kopto na, pagkatapos ng mga dekada ng buhay sa ilalim ng pangingibabaw ng Islam, ay nakikita ang kanyang mga apo na nagbalik sa Islam upang magkaroon ng mas mahusay na mga pagkakataon sa buhay. Ito ay isang proseso na binuo ng pamilya ayon sa pamilya, henerasyon sa pamamagitan ng henerasyon,
personal na pagpapasya sa pamamagitan ng personal na pagpapasya. Itinuturo sa atin ng Biblia sa Kawikaan 27:14 na ang patuloy na dripper sa tag-ulan at ang royful na babae ay magkatulad, at sa isang katulad na paraan, ang patuloy na presyo ng bagong kaayusang panlipunan ng Islam ay nagbigay ng isang patuloy na impluensya sa mga pamayanang Kristiyano. Ito ay hindi isang marahas at bukas na pag-uusig, ngunit isang bagay na mas banayad at sa maraming paraan mas epektibo. Ito ay ang tahimik na presyo ng pagnanais na pag-aari, na nais na umunlad, na nais ang mga bata na magkaroon ng isang mas mahusay na hinaharap. Ang Diyos sa kanyang soberanya, pinayagan ang kanyang mga tao na harapin ang partikular na katibayan ng katapatan, isa na hindi nalutas sa isang sandali ng kabayanihan ng martir, ngunit hinihiling ang isang pang-araw, araw na talaan, isang nabagong desisyon araw na mananatiling tapat kay Kristo sa kabila ng mga pakinabang na inaalok ng pagbabalik loob. Ang mga kadahilanan na nagtaguyod ng mga pagbabagong ito ay komplikado at malalim na tao, na sumasalamin sa mga pakikibaka na maaaring harapin ng sinumang tao ng pananampalataya kapag nasa isang minorya. Ang buwis ni Jisha, kahit na hindi ito mapapansin para sa lahat, ay kumakatawan sa isang palaging pinansyal na pasanin na nagpapaalala sa mga Kristiyano ng kanilang mas mababang katayuan. Ito ay tulad ng isang patak ng tubig na patuloy na nahuhulog sa parehong bato. Sa kalaunan ay lumilikha ng isang butas. Para sa isang pamilyang magsasaka na nagpupumilit upang mabuhay, ang pagbubukod ng buwis na ito na dumating kasama ang pagbabalik sa Islam ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng kaunlaran at kahirapan. Si Jesus ay nagturo sa Mateo 6:21 na walang maaaring maglingkod sa dalawang Ginoo, sapagkat alinman ito ay mapuot sa iba at mahalin ang iba, o matantya ang isa at hamakin ang iba pa. Hindi ka maaaring maglingkod sa Diyos at ang kayamanan. Maraming mga Kristiyano ang nahaharap sa eksaktong pag-igting na ito. Kung paano mapanatili ang katapatan kay Kristo kapag ginagawa ito ay nangangahulugang mga limitasyon sa ekonomiya para sa kanilang mga pamilya. Bilang karagdagan, ang mga pagkakataon para sa panlipunang at pampulitikang pag-akyat ay praktikal na sarado para sa mga hindi Muslim. Ang isang batang may talento na Kristiyano na nangangarap na maglingkod sa pampublikong pangangasiwa o paggawa ng karera ng militar, ay ang pagbabalik sa Islam ay halos isang kinakailangan para sa kanilang mga ambisyon. Ito ay isang banayad ngunit malakas na pagsubok ng pinakamalalim na mga prioridad at halaga. Ang pressure sa lipunan at kultura ay marahil ay mas malakas kaysa sa mga pagsasaalang-alang sa ekonomiya. Isipin na naninirahan sa isang lipunan kung saan ang panawagan sa panalangin ng Islam ay minarkahan ang ritmo ng bawat araw, kung saan ang mga pagdiriwang ng Muslim ang pangunahing pagdiriwang ng publiko, kung saan ang Arabic ay unting nagiging wika ng edukasyon, komersyo at pangangasiwa, para bang ang hangin na kanilang hininga ay pinapagbinhi ng Islam. Ang mga batang Kristiyano ay lumaki na nakikinig sa Arabic sa mga lansangan, natututo tungkol sa kulturang Islam, sa kanilang pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan at unti-unting sumisipsip ng isang pananaw sa mundo na panimula na naiiba sa pananampalataya ng kanilang mga magulang. Sa Deuteronomio 6:6-7, itinuturo ng Diyos ang kanyang mga tao. At ang mga salitang ito na ipinapadala ko sa iyo ngayon ay tungkol sa iyong puso, at uulitin mo ito sa iyong mga anak, at pag-uusapan mo ang mga ito sa bahay, at paglalakad sa daan, at kapag natutulog ka, at kapag bumangon ka. Ngunit para sa mga Kristiyano sa ilalim ng domain ng Islam, ang intergenerational na paghahatid ng pananampalataya ay lalong naging mahirap kapag ang nangingibabaw na kultura ay nagpadala ng iba't ibang mga mensahe. Ang mga magulang na Kristiyano ay nakikipaglaban sa mga malalakas na alon ng kultura. Sinusubukan na mapanatili ang pananampalataya ng kanilang mga anak sa isang kapaligiran na patuloy na pinapaboran ang assimilation sa Islam. Ito ay isang tahimik na labanan na ipinaglaban sa gitna ng bawat pamilya, sa bawat pag-uusap, sa bawat desisyon sa edukasyon at pag-aasawa. Ang proseso ay pinabilis sa pamamagitan ng halong pag-aasawa at ang praktikal na pangangailangan para sa pagsasama ng lipunan. Kapag ang isang batang Kristiyano ay nagpakasal sa isang Muslim, ang presyur na maging napakalawak, hindi lamang
ng asawa at kanyang pamilya, kundi para sa mismong istruktura ng lipunang Islam na hindi madaling makilala ang mga pag-aasawa sa pagitan ng mga Muslim at hindi Muslim. Para bang ang bawat halong pag-aasawa ay isang maliit na tagumpay para sa Islamisasyon. Ang mga anak ng mga pag-aasawa na ito ay karaniwang pinalaki bilang mga Muslim na kumakatawan sa isa pang nawalang henerasyon para sa Kristyanismo. Sa 2 mga taga-Korinto 6:14, nagbabala si Paul, huwag sumali sa isang hindi pantay na pamatok na may hindi paniwala, dahil anong pagsasama ang may katarungan at anong pakikipag-isa ang nagaan sa kadiliman. Ang mga Kristiyanong silangan ay natututo sa isang masakit na paraan, ang praktikal na karunungan ng babalang ito. Ngunit dapat din nating kilalanin na sa maraming mga kaso, ang mga pagpapasyang ito ay hindi ginawa ng espiritual na paghihimagsik, ngunit sa pamamagitan ng presyur ng mga pangyayari na tila hindi mag-alok ng mga mabubuting alternatibo. Ito ay ang pagkakaiba sa pagitan ng kabayanihan ng martir, na nangangailangan ng isang sandali ng taas ang halaga, at pang-araw na katapatan, na nangangailangan ng isang talaan na maaaring maging mas mahirap mapanatili sa buong mga dekada. Ang pagbabagong anyo ng linguistika ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa unting proseso ng Islamisasyon. Ang Arabic ay hindi lamang wika ng pangangasiwa at komersyo, kundi pati na rin ang wika ng kulturang Quran at Islam. Para bang ang bawat salitang Arabe na natutunan ng mga Kristiyano ay isang maliit na binhidin ng impluwensya ng Islam. Ang mga Christian liturhiya sa Aramaic, Copto o Armenian ay nagsimulang tunog ng archaic at na-disconnect mula sa pang-araw na buhay. Ang mga batang Kristiyano na namuno sa Arabic ay may mga pakinabang sa edukasyon at profesional sa mga kumapit lamang sa kanilang tradisyonal na wika. Unti-unting, kahit na ang mga pamilyang Kristiyano na nanatiling tapat sa kanilang pananampalataya ay nagsimulang gumamit ng mas maraming Arabe sa bahay, at sa wika ay dumating ang mga konsepto, ideya at paraan ng pag-iisip na sila ay panimula ng Islam. Sa Nehemias 13:24, nabasa namin ang tungkol sa isang katulad na problema, at ang kalahati ng kanilang mga anak ay nagsalita ng wika ni Absod dahil hindi nila alam kung paano magsalita ng mga Hudyo, ngunit nagsalita ayon sa wika ng bawat tao. Ang mga silangan na Kristiyano ay nahaharap sa isang katulad na hamon, kung paano mapanatili ang kanilang pagkakakilanlan sa relihiyon kapag ang kanilang wika at kultura ay unti-unting naisama. Para sa amin ngayon, ang kwentong ito ay isang malakas na paalala ng kahalagahan ng edukasyon sa Kristiyano, ang intergenerational na paghahatid ng pananampalataya, at ang pangangailangan na lumikha ng mga kapaligiran kung saan ang ating pananampalataya ay maaaring mapangalagaan at palakasin. Itinuturo din sa atin na ang katapatan kay Kristo ay madalas na nangangailangan ng mga mahihirap na pagpapasya at sakripisyo na maaaring mukhang maliit sa oras na iyon, ngunit mayroon itong walang hanggang mga kahihinatnan. Bagaman ang sistemang dhimmi ay nag-aalok ng teoretikal na proteksyon sa mga Kristiyano sa ilalim ng domain ng Islam, ipinapakita sa amin ng makasaysayang katotohanan na ang pagpapaubaya na ito ay hindi pareho o uniforme. Ito ay tulad ng mga istasyon ng taon. May mga panahon ng kamag, anak na kalmado na sinundan ng mga pag-uusig sa mga bagyo na sumusubok sa pananampalataya ng mga mananampalataya sa hindi maisip na paraan. Ang isa sa mga pinakadramatikong halimbawa ng hindi pagpaparaan na ito ay ang paghahari ng pinatay na Caliph Al-Hakim bi Amr Allah sa Egypt 996, 21, na nag-utos ng sistematikong pagkawasak ng mga simbahan at sinagoga kasama ang demolisyon ng parehong lugar kung saan si Jesucristo ay muling nabigyan at muli. Para bang ang mga salita ni Jesus sa Mateo 24:2 ay literal na natutupad. Nakikita mo ba ang lahat? Ngunit tulad ng ipinangako ni Jesus na bubuhayin niya ang ikatlong araw, ang Kristiyanong pananampalataya ay magpapakita din ng kanyang kakayahang muling pagsilang kahit na matapos ang pinakanagwawasak na pagkawasak. Ang Diyos, sa kanyang soberanya, pinayagan ang mga katibayan na ito upang palakasin ang pananampalataya ng kanyang mga tao
at ipakita na ang kanyang kaharian ay hindi umaasa sa mga pagtatayo ng bato, ngunit ang mga puso ay nagbago sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Noong 1995 bilang isang pagtatangka upang muling ibalik ang banal na lupa, nagdala ng mga nagwawasak na mga kahihinatnan para sa mga lokal na pamayanang Kristiyano na pinamamahalaang upang mabuhay sa ilalim ng pangingibabaw ng Islam. Nakita ang mga ito na pinaghihinalaang posibleng mga nakikipagtulungan ng mga mananakop sa krus ang kaharian ng Diyos na umaabot sa pamamagitan ng pag-ibig at paglilingkod, at ang mga kaharian ng mundong ito na nakasalalay sa lakas at pamimilit ang mga Mongols sa kanilang walang humpay na pag-unlad sa West ay nawasak ang buong lungsod, pinatay ang mga populasyon at nagwawasak ng mga siglo ng sibilisasyon. Ang mga Nestorians na lumilikha ng Kristyanismo ay maaaring mabawi ang kanilang posisyon sa rehiyon. Tulad ng langit ay mas mataas kaysa sa lupa, gayon din ang aking pinakamataas na landas kaysa sa iyong mga landas. Natutunan ng mga Kristiyanong silangan na ang mga landas ng Diyos ay misteryoso at maaari niyang mapanatili ang kanyang mga tao kahit na sa pamamagitan ng mga pangyayari na tila ganap na kawalan pinili kita mula sa mundo, na ang dahilan ng mundo ay kinamumuhian ka. Ang simbahan, ang bawat panahon ng pag-uusig, sa halip na ganap na mapapatay ang Kristyanismo, ay tila linisin at ituon ito na tinanggal ang mga nominal na Kristiyano at pinalakas ang mga taong may pananampalataya. Muechin mula sa minaret ng bagong itinayo na moske. Ang adhan, na tawag sa panalangin na sumasalamin ng 5 beses sa isang araw, ay naging bagong metronom na minarkahan ang ritmo ng pang-araw na pag-iral, kung saan bago inihayag ng mga kampanilya ng Kristiyano ang mga kanonikal na oras at tumawag sa tapat sa panalangin. Ngayon ang mga tinig ng mga Muedines ay naalala ang buong populasyon, Muslim at hindi Muslim na magkapareho, na nanirahan sa isang panimula na lipunang Islam. Sa awit 55:17 sumulat si David, "Hapon at bukas at sa tanghali ay manalangin ako at iiyak at maririnig niya ang aking tinig." Yung mga Kristiyano na nanatiling tapat sa kanilang pananampalataya ngayon ay kailangang mapanatili ang kanilang sariling mga ritmo ng panalangin sa isang lipunan na nagmamartsa sa pagkatalo ng ibang kalendaryo sa relihiyon. Ito ay isang palaging katibayan ng katapatan, isang nabagong desisyon araw na mapanatili ang kanilang espiritual na pagkakakilanlan sa gitna ng isang kultura na sapli inanyayahan silang mag-assimilate. Ang visual na pagbabagong anyo ng landscape ng lungsod ay pantay na dramatiko at simbolikong makapangyarihan. Ang mga simbahan na namuno sa abot, tanaw ng mga lungsod tulad ng Damasco, Alexandria at Antioquia ay unting naiklip ng mga moske kasama ang kanilang mga katangian na domes at minarets. Maraming mga simbahan ang direktang na convert sa mga moske tulad ng Great Cathedral ng San Juan Bautista sa Damasco na naging Umayyas Mosque. Para bang ang kwento mismo ay muling isinulat sa bato at mortar. Ang bawat simboryo na bumangon patungo sa kalangitan ay isang biswal na pahayag na ang mundong ito ay kabilang sa Islam. Ang mga Kristiyano na naglalakad sa mga lansangan ng kanilang mga lungsod ng ninuno ay nasa isang tanawin na naging mas kakaiba, kung saan ang mga simbolo ng kanilang pananampalataya ay unti-unting pinalitan ng mga Islam. Sinabi ni Jesus sa Juan 4:2, "Sa bahay ng aking ama maraming mga tirahan, ngunit para sa mga Kristiyanong Oriental, ang mga panglupa na pag-abuso sa kanyang pananampalataya ay binago o tinanggal." Ito ay isang masakit na aralin sa pagkakaiba sa pagitan ng mga templo na ginawa ng mga kamay ng tao at ang espiritual na templo na naninirahan sa puso ng bawat mananampalataya. Sa mga taga de Corinto, 9:19, ipinapaalala sa amin ni Pablo, "O, hindi mo ba pinapansin na ang iyong katawan ay ang templo ng banal na espiritu? Naalaman ng mga Kristiyano na ang kanilang tunay na templo ay hindi makumpiska o ma-convert sapagkat naninirahan ito sa loob." Ang pag-ampon ng Arabic bilang isang libre at pang-administratibong wika ay kumakatawan, marahil ang pinakamalalim at pinakapangmatagalang pagbabago ng lahat. Ito ay tulad ng isang buong sibilisasyon ay nagbabago ng wika at sa wika sa isang
paraan ng pag-iisip at nakikita ang mundo. Ang Aramaic, na naging wika ni Hesukristo at ang mga simbahan ng Syria, ay unti-unting nagretiro sa mga monasteryo at liturhiya. Ang kopya, isang direktang inapo ng sinaunang taga-Egypt, ay naging isang lalong wikang archaic na napanatili lamang sa mga konteksto ng relihiyon. Ang Greek, na naging wika ng teolohiya at pilosopiya ng Kristiyano, ay nawala ang namamayani sa kultura. Ito ay parang ang mga tinig ng mga Kristiyanong silangang ay pinatahimik, hindi sa direktang pagbabawal, ngunit sa pamamagitan ng hindi maipalabas na presyo ng praktikal na pangangailangan. Ang isang batang Kristiyano na nais umunlad sa negosyo, pangangasiwa o maging sa buhay panlipunan ay kailangang mangibabaw sa Arabe. At sa Arab hindi lamang mga salita, ngunit ang mga konsepto, ideya, paraan ng istruktura ng iisip na panimula ay dumating ang Islam. Sa Genesis 11:7, nalilito ng Diyos ang mga wika sa Babel bilang isang pagsubok, ngunit narito nakikita natin kung paano ang pagbabago ng wika ay maaari ding maging isang instrumento ng pagbabagong pangkultura. Ang mga Kristiyano ay nahaharap sa hamon ng pagpapanatili ng kanilang espiritual na pagkakakilanlan habang pinagtibay ang kinakailangang mga tool sa lingwistika upang mabuhay sa kanilang bagong katotohanan. Ang mga institusyong panlipunan na nakabalangkas sa pang-araw na buhay ay unti-unting isama, na lumilikha ng isang kapaligiran kung saan ang mga halaga at kasanayan sa Islam ay nagiging normatibo para sa buong lipunan. Ang mga paaralan, na dati nang naging mga sentro ng edukasyon sa Kristiyano, ay itinuro ngayon mula sa isang pananaw sa Islam. Inilapat ng mga korte ang batas na Islam, Sharia, hindi lamang sa mga Muslim, ngunit naiimpluwensyahan din ang mga desisyon na nakakaapekto sa mga Kristiyano. Ang mga merkado ay pinatatakbo ayon sa mga prinsipyong komersyal ng Islam, kabilang ang mga pagbabawal sa interes at regulasyon sa ilang mga uri ng commerce. Ito ay parang ang buong istrukturang panlipunan ay configure ayon sa isang bagong relihiyosong paradigma. Ang kalendaryo ng Islam, kasama ang mga kapistahan at pagmamasid, ay naging opisyal na ritmo ng pampublikong buhay. Ang mga Kristiyano ay nabubuhay ayon sa dalawang kalendaryo. Ang Islam para sa pampubliko at Kristiyanong buhay para sa kanilang pribadong buhay sa relihiyon. Ito ay isang nahahati na pagkakaroon na nangangailangan ng patuloy na pag-navigate sa pagitan ng dalawang magkakaibang mundo. Sa Daniel 1:8, nabasa natin na iminungkahi ni Daniel sa kanyang puso na huwag mahawahan sa bahagi ng pagkain ng hari o sa alak na ininom niya. Ang mga Kristiyanong silangan ay nahaharap sa magkatulad na pagpapasya araw-araw kung paano lumahok sa isang lipunang Islam nang hindi ikompromiso ang mga mahahalagang elemento ng kanilang pananampalataya na Kristiyano. Ngunit narito ang isang paghahayag na dapat malalim na hawakan ng ating puso. Ang napakalaking pagbabagong pangkultura na ito, bagaman masakit para sa mga Kristiyano, ay nagpahayag din ng pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng isang pananampalataya na nakasalalay sa mga panlabas na istruktura at isang gay pananampalataya na naninirahan sa nabagong puso. Ang mga Kristiyano na nakaligtas sa espiritual sa pagbabagong ito ay ang mga nauunawaan na ang kanilang pagkakakilanlan ay hindi nakasalalay sa pangingibabaw ng kultura ng Kristyanismo, ngunit sa kanilang personal na kaugnayan kay Hesukristo. Para bang ginagamit ng Diyos ang mga sitwasyong ito upang linisin ang pananampalataya ng kanyang mga tao na naghihiwalay sa mahahalagang hindi sinasadya, walang hanggan ng temporal. Sa 2 mga taga-Korinto founder, Estimado 18, sumulat si Pablo, sa makatuwid, huwag nating ipasa, bago bagaman ang ating panlabas na tao ay nakasuot. Ang interior gayunpaman ay naibago at walang hanggang bigat ng kaluwalhatian. Hindi tinitingnan ang mga bagay na nakikita, ngunit ang mga hindi nakikita. Ang mga Kristiyanong silangan ay natututo na makilala sa pagitan ng mga bagay na nakikita, mga istrukturang pangkultura at panlipunan, at ang mga hindi nakikita, pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Ang araling ito ay lubos na nauugnay sa atin ngayon. Ang ating pananampalataya ay hindi dapat depende sa katotohanan na nabubuhay tayo sa isang Kristiyano, ngunit si Kristo ay naninirahan sa atin. Ang tunay na lakas ng Kristyanismo ay hindi naninirahan sa pangingibabaw sa kultura nito, ngunit sa kakayahang baguhin ang mga individual na puso
at lumikha ng mga tunay na komunidad ng pag-ibig kahit na sa mga pinaka-pagalit na kapaligiran. Matapos ang pambihirang paglalakbay na ito sa kasaysayan ng Kristyanismo sa gitnang silangan, ang isang katotohanan ay nagiging kristal. Ang tunay na pananampalataya kay Hesukristo ay hindi nakasalalay sa mga estrukturang pampolitika, pangingibabaw sa kultura o temporal na kapangyarihan, ngunit sa nagbabago ng mga puso na nananatiling tapat anuman ang mga pangyayari. Ang pagbabagong anyo ng gitnang silangan sa Muslim ay nagtuturo sa atin na ang Diyos ay maaaring gumamit din ng pinakamalubhang pagsubok upang linisin at palakasin ang kanyang bayan. Habang ang pino na ginto sa apoy, ang mga Kristiyano na espiritual na nakaligtas sa mga siglo na ito ng mga hamon ay lumitaw na may purong, pinakatunay na pananampalataya, higit na nakasalalay kay Kristo kaysa sa makamundong pakinabang. Ngayon nais kong marinig mula sa iyo. Alin sa mga makasaysayang aralin na ito ang nakakaapekto sa iyong puso? Paano mo mailalapat ang espiritual na pagtutol ng mga Kristiyanong Oriental na ito sa iyong sariling buhay ng pananampalataya? Iwanan mo sa akin ang iyong puna sa ibaba at ibahagi ang iyong pagmuni sa aming komunidad. Kung pinalakas ng nilalamang ito ang iyong pananampalataya at tinulungan kang mas maunawaan ang mga mahiwagang landas ng Diyos, huwag kalimutang bigyan siya ng tulad at mag-subscribe sa channel upang hindi makaligtaan ang higit pang mga paghahayag sa Biblia na maaring magbago ng iyong espiritual na buhay. Isaaktibo ang mga abiso dahil mayroon kaming mas malakas na nilalaman na naghihintay sa iyo at hindi pa mag-iiwan dahil sa susunod na video na lilitaw sa iyong screen, ibubunyag namin ang 7 uri ng mga tao na hindi mai-save ng Diyos alinsunod sa Biblia, isang pagtuturo na maaring ganap na baguhin ang iyong pananaw sa walang hanggang kaligtasan. Pagpalain ka sana ng Diyos ng sagana at ang kanyang kapayapaan ay pumupuno sa iyong puso. Magkita tayo sa susunod na video. Isang yakap kay Kristo, Marco